grabe yung crowd control. May Johead ka, meron kang Welcome balanga. to Pero in terms of Mobile Legends. spike naman, power spike, definitely para dito sa side ng Onyx, as long as tumatama yung mga skills nila, pwede sila magkaroon ng edge. Hinihintay na natin no, na magkabakbakan na agad. Napakaganda na naging game 1 natin. But this game number 2 mukhang mas papagandahin pa nila. Carl TZ again on this Hayabusa na mukhang gustong gumante sa Joy ni King Kong. Pero mas maganda kasi yung supporting cast niya ngayon eh. Oo nga eh. Tino mo nangyayari, si Super Prince ay nakaabante dun sa mga minions ni Sanji. Ayaw talagang palapitin. Pero ito yung kalamangan ng isang Novaria, no? Pagdating sa long range poke, hindi man sunod-sunod, pero mahapdi at masakit talaga yan. Because of the rupture in impure rage na rin. Agaw, Ayun, aagaw sila, hala. level 4 na. Wow, ibang rotation din ang ating nakikita mula kay Carl TZ. At ito yung kalakasan ng Johead, no, na talagang naaabuso ng TLPH. Nililish si Carl TZ. Sobrang bilis ng lahat, di ba? Clear na minion wave. Tutulong siya kay Sanji, mabilis yung clear na minion wave. So, na-compensate dito yung medyo mabagal for the Novaria. Ganon din naman yung gagawin niya dito kay Carl TZ. So, magiging mabilis dito yung rotation ng TLPH. Na for Onyx naman, maganda na nakukuha pa rin naman ni King Kong yung mga resources na kailangan niya ma-secure as early as now. But definitely for both teams dito, magiging malaking factor kung paano yung kanila magiging rotation, kung mag-go lane ba sila or focus sila sa XP lane. Mukhang kalmado muna, no? At para sa larong ito, kanina parang 2 minutes pa lang ay suntukan na. Ngayon magto 2 minutes na, wala pa nga nagsasakitan. Literal may tatamang isang abilidad, pero titigil na agad nila. Ang ating first turtle ay lalabas na rin in 5 seconds. Mukhang mauuna sa pwesto ang Onyx Philippines dahil nagpo-purple buff pa dito si Carlito. Nanggugulo, binitawan na ni Carlito yung unang, yung purple buff niya. Hinahatak ni King Kong sa poder itong turtle. Pero ito na naman yung mga Brusco. Naalala ko to season 14, yung Kirk Brusco connection, yung Cho tsaka Gatot. Pinagpapalit-palitan nila yan no? Naalala ko yan I think it was also one of the rare instances na biglang lumabas yung Cho XP. At si Kirk din ang gumamit noon. Saktong pag-delay lamang ang ginawa. Sinubukan ni King Kong namang nakaw ng purple buff pero mukhang grabe yung mga XP laner natin. Wala na silang paki sa sarili nilang XP lane. Hinahawakan na lang nila yung turtle. Tsaka ito yung pinaka-signal mo talaga na magti-team fight na yung dalawang teams natin kasi kaka-level 4 lang ni JP and even Brusco. So yung kanina is more on bait lang just in case na merong Oy! Hindi tumama yung flicker and unstoppable force yung nagamit. Nasipa din ni JP. Pero binalikan ni JP! Ano yung Jackal play? Ngayon naman na may ibitaran dito si Kirk. Kakayanin mo dalawang miyembro mula dito sa side at Team Liquid Philippines card dito. Ay nakuha na lang lore. Ng first blood pala. Dalawa naman actually 2 for 1. Ang naging palitan. Isang biglaan. Nakakalito naman sa grabe yung biglaan na yun. Nagkapalitan kasi ng mabilisan kaya naman nakalamang pa rin ang Onyx Philippines at mukhang sila pa nga makakuha ng turtle. Hinintay niya. Inintay niya talaga. But we really have to commend yung naging placement dito ng mga skills for Super Friends. Now at 101 yung kanyang searing torrent din ay medyo naging factor. So alam niya kasi na wala ng shadow si Carl TZ at that time. Nilatag niya yung mga skills niya, even yung fireball niya. So na-slow down yung mga players, hindi na nakatakas pero top lane para may gagawin na naman yata. Oh wow! Nasipa dito unstoppable force para lang ma-follow up. And JP! Ayun yung sinasabi ko kaya binabanto wait lang, tumama rin yung si Bata. Tumama doon yung Spear of Destruction. Hindi ko go si Kelra kahit ang baba ng buhay ni Oheb. Mabigat na respeto ang ibibigay ng Onyx Philippines against CL. May sinubukan ng kupunan ng Onyx Philippines doon pero sadyang yung counter set lamang ni JP ay medyo mahihirapan talaga siya doon. Kaya naman if you're TLPH, ikaw na ba dapat yung nasa driver seat ngayon? Oh well, definitely for your TLPH kasi meron sila potential. Pero yung driving in a way na nakadepende din kung saan ang destinasyon. Kasi pag nag-overspeed din sila, pwedeng sila mag-overheat. For this game kasi nakaredy lang din naman si Brusco dun sa mga plays na gagawin. Na kita natin dito na maingat din talaga si JP and Brusco. Malalaman niya kung meron tao doon kasi yung eye sa taas ay malalaman mo rin depende sa delay. But anyway, 2 tong ating score. Start yung set para kay King Kong onto this game. And speaking of gold, parang madikit lang naman yung goal dito ni King Kong and even Cartezy. Oo, parang naghihintayan na lang ng pagandahan ng set o pagandahan ng team fight. Pero mukhang kakalma na naman ang ating laro. Hintay na lang siguro ng sunod na malaking objectives. Mukhang mahahanap si Super Friends! Yun lang, nasolo yung shadow kill. Napaka-hapde flicker as well ay nagamit ni Super Friends. Plus yung kanyang ultimate, yung Vengeance Flame. Pero hindi makakatulong yung para mailigtas siya. Oo, pero nakapag-flicker din naman siya, sadyang kumabit din lang yung shot, yung shuriken na binato na rin ni Carl TZ. Pero 2v1 dito kay Oheb. Brusco! O yan na, nakapag-purify din, buhay pa rin. Sinasalo ni Brusco yung damage mula dun sa Torre.
Pero ngayon naman, si Sanji ay nakasilip din, nag-aabang ng pagkakataon para tulungan din itong si Oheb na mag-clear. Pero umuwi, nagdesisyon dito si Oheb habang Pagong ay hawak ng Onyx. Oo, ang ganda na lamang doon ni Kelra sa may, sa may top. But anyway, ito na nga yung turtle, sinisimulan. Okay, Cartisia, pumasok na nga rin. Itong si Kingo, pero naiba to. Habang yung Pagong nakuha na nga rin at Team Liquid Philippines. Sanji dito. Uy! Boom! After the content ako, naabutan si Sanford. Pero nandun yung kanyang face crack. Ngayon naman si Brusco ay nakasilip din. Kung sila gagamitin niya, wala na siyang sipa dito. Actually, meron pa pala. Yun na, nasipa na. Itong si Sanji. Pero ang ganda ng follow-up mula kay Danny JP. Habang si Oheb ay nakatibo ng ginto doon. Napatay itong si Brusco. Parang pinato na lang niya yung katawan niya para na rin sa Torre na yon. Isang trade na naman pero lamang pa rin ang TLPH Aray! sa 1,000 at sumasakit na nga agad yung mga Star Shatter. Mid lane naman ang punteriya. Papasok na naman si Kirk Naija. Patay agad ang isa! Grabe naman nila pag yung Zaman Force sa gitna ng Torre. Ladies and gentlemen, nakadalawa kagad si Oheb, 3-0 and 1. Makakakuha pa ata sila dito ng purple buff. At hindi, nakuha rin ni Kingong daw pero hindi na magbawi. Mula sa Onyx Philippines, kaya lang kulang sila. Numbers game, si Bruce ay pinagtulungan ng 5. Liquid Stampis is in. Okay, 4-0-1 para dito kay Oheb. And take note, akala natin kanina masisira na Torres sa top. Nadepensahan pa rin niya yung top lane na nagpupush si Kelra. Tapos sumakto pa yung timing niya na makasama doon sa teamfight. We really have to commend yung mga pasok dito ni JP. Kasi who would have thought naman gagaling sa gilid, papasok sa gitna. Pinilidan Yung unstoppable force niya. Kasi diba normally para nasa harap na lang pang mga ganung mga moments. And at the time, dahil open nga yung defense ng Onyx, nahanap din dun sa may bandang likod ni Cartesi, si Kelra. And Oheb, focus muna ngayon sa objective. Pero nararamdaman din ng Onyx na baka meron nakatago sa ibang area na mapa. At naging maganda din yung Ugi Shadow kill doon ni Cartesi. As far as I remember, na-solo din ata si Kelra doon sa Yup, likod. yup, yup. So what a nice angle mula dito sa TLPH at lamang na nga sila ng almost 4,000 as the last turtle of the game spawns. Nandiyan naman ang Onyx Philippines. Potentially pwede nilang isagot ito with a potential split. Pero mukhang naghahanap sila ng isa pang team fight kahit may kalamangan Seal. ng TLPH. Wait lang, kung sila gamit, ejector, ibabato ba? Pero natulak dito ni Super Prince. Ngayon naman hahawakan ng Team Liquid yung pinakahuling Pagong ng laban. Sanford and JP ay nakaabante. Sanji ay nasa gilid din. Nag-aabang na ng pagkakataon. Bruce nagamit yung kanyang conceal. Sino kanyang sisipayan? Si Cartesi ata nang minamatahan. Pero hindi nalalaban ng Onyx Philippines. Pero sabi dito yung dito, laban kaya natin. Kaya lang doon yung taunt mula kay Kirk. Atras muna sila. Grabe ang ba dito ng mga teams natin, no? Specifically for TLPH din. Yung parang nandun na sila, pero hindi na pinipilit na pumasok basta-basta as long as sila mananalo doon sa team fight. Kung kanina na-secure ni King Kong ngayon naman ay maagaw na ng TLPH. Ito na yung mga moments na nasa gilid na. Yung gold laners mo, definitely magpapataba na lang dito si Cartesi. Now, Cartesi is at level 12. King Kong naman is at level 11. Ay, po! Oh my G! Napaka-update. Dalawa pa yung nagsalo doon sa Shadow Kill. Pero may idea ang Onyx Philippines. Wala nang ultimate dito si Cartesi. Ngayon naman ay nagamit na kagad yung Vengeance Flames Searing Turret. Kakabit doon yung Shadow. Si Kirk ang nakabitan. Pero ang Liquid, gitna ata, nagiging target. Available pa rin yung Zaman Force mula kay Oheb. So pwede nila i-force to. Oo, medyo minamalas ata si Kelra sa positioning ng Ugi Shadow Kill. Pero nice set mula dito kay Sanford. Nahuligan si Kirk. Naitsa pa. Kaya naman babagsak lang ng parang ganoon. Onyx Philippines nawala na naman ang isa. At meron pa at ang pangalawa. Okay, buhay pa. Hindi ata tatamaan. At hindi rin naabot doon yung... wait lang, Shadow Kill. Tatlo. Uy! Oh my gosh. Napaforce yung mag-flicker dito si Super Prince. Feeling ko pinersonal ni Carlito yung beso kanina sa kanyang ka-baby cakes duo eh. Oo, nagselos. Not in front of me. Bakit nasa harapan ko? Hinaligan mo. That should be me. That should be me. Hindi. Ayan na. 9 minutes and 20 seconds. Pero pabuo na pala si King Kong ng kanyang Holy Crystal, Oo, yan din yung hinihintay, no, if you're Onyx Philippines. But for Cartesi, ito na yung oras para makaganti talaga eh. Ito yung power spike kuno na kapag nakuha pa niya si Halberd, ay mas lalong mahihirapan na makapag-regen o makataka sa kamandag ng isang Ugi Shadow Kill ang Onyx Philippines. At lumalaki na yung lamang. Honestly speaking, itong 6K, ramdam na yung diferensya dyan. 2 levels? Hindi. Isang level na lang yung kalamangan din ni Cartesi dito. So definitely, yun na naman, parang nauso yung mga likod gaming lately na set up. Ayan na, nag-aabang na naman si Kirk ata magiging bundira na, ejector na. Ang tanong, sapat pa yung burst
Hindi nga lang sumapat pero wala na kagad out of the Guardian itong si Kirk. Bitin sa resources ang Onyx Philippines at mabigat na naatas kay Brusco na sumilip dito pero aabot ba si King Kong? Hindi ata siya aabot doon. Ngayon, aabutan ata siya nun siya. Ano kill? Buti na lang ay napunta doon. Wow! Pero ejector play na naman mula kay Daddy JP. What a flicker ejector mula dito kay JB. Na-predict niya. Nakita na niya, hindi na pwedeng kumanan to. Halika na sa kaliwa at halika na rin dito sa aking harap. Si Brusco ay Wow! nasa bakla ng ganun at pumasok pa sa likod. Grabe yung sunod-sunod na skill mula dito sa Team Liquid Philippines. Ngayon ay 4 ang tumba. Inaantay si King Kong 8 seconds pa. Ngayon ay hindi na ata nila mapipigilan ang stampede na niluluto ng Team Liquid Philippines. And wipe out at makuha nila itong game number 2. Game 3 secured.